our time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction, oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty, oh, and weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. You keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees in the arms of the angel. Fly away. Piling ng Panginoon. Muli, mula sa kaituturan ng aming mga puso, maraming salamat sa inyong pagmamahal, suporta at panalangin. Hiling namin na patuloy ninyo kami ipagdasal upang magkaroon kami ng lakas at kapayapaan sa pagharap sa mga susunod na araw. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kasunod po ng programang ito, tatawagin natin ang mga malalapit sa puso ng namayapa para magbigay ng konting mensahe, maliit na mensahe, pag-alala ng mga panahon na siya ay kasama natin. Pwede nating simulan sa kaibigan, malalapit na kaibigan o kabatch. Meron po ba? Magkaklase kami ng Francis mula kinder hanggang high school. Tapos, yung ngayon pagsama namin, pumunta kami ng China. Kasawa ko, Jen, Francis, at JB. Lima ko kami. 5 days tayo ron, di ba? 5 days. 5 days. Tapos may plano pa kami sana, punta ng Japan. Kaso wala na siya. Hindi naman tutuloy. Sayang. Okay. Thank you. Okay, Jay. Condolence. Jay. Pagpinam na natubang kaya na oro beer. Kaya hindi na kabarangod. Hindi na magbarangod ka talaga. Halos duro kabi-kabi di. Si Kuya Bobby, nilipay na siya na atake. Si Vice Alex, separated. Ang mga nila una man din siya. Hindi ganito siya dahil magbarangod. Halos katubang ko kasi dadi guro gabi din sa gasol. Kay time sana po, talagang nagdarag po kami. Ang balay naman po adila sa Liyog, sa Makay. Nagpanyula po kami 1994. Kaya mas kanto po ako sa Aguilar Street na nag-star. Nagkakadilaga po na po sa inda na magbaramon para na po mag-iri naman kami guru gabi.
Kaya may kasabihan nga po kami na sa usad katuig, 365 days. 365 days kami nag-inom ko gabi. Amo ko yung nakamatuodan. Kaya, pasalamat po ako sa San Pablo kay usad man po ako na Aguilar na ang papa po nila, si Chumalig San Pablo, taga na akong papa, best friend kayo, family, best friend. Kaya, masakit. Nagunawan po na ni Paritet. Kaya amala po ang masabi ko, may nagabi po, tanan sa iyo. Sa Kati Jen, kay Mami, sa mga kamag-anak, sa mga pinsan, pamangkin, sa mga bisita, magandang gabi sa inyo lahat. Ayoko ng drama. Hindi, ako, ikwento ko lang. Yung simula nung napunta kami dito, ako especially, nag-aaral ako dito eh. Grade 1, grade 2, third year, fourth year. Nung elementary ko, si Kuya Ted ang ano ko niyan. Kasi yan ang matalino. Tanungan ko yan. Kuya Ted, ganyan. Math. Yan, magaling yan. Kahit ano yung tanong mo, parang ano yan eh, walking encyclopedia. So, wala akong masasabing na hindi maganda, pero lahat. Sa lahat naman ng pamilya, sa kapatid, lahat yan, puro mababait. Dahil ilang kaming pinsan dito, kapatid ko, si nanay, tumira dito, nag-aral. Ako si mami, kinuha ko niyan dahil muntik na akong mapikot. Diba? Hindi, totoo yun. Ay, kung di ako kinuha ni mami, iba ang asawa ko siguro. So, yun, Ate Jen, Mami, Aljon, yung pagkawala ni Kuya Ted, huwag na nating gawing mabigat sa loob natin. Gawin na lang natin, isipin na lang natin. Kinuha siya para siguro may purpose siya, hindi natin alam. So siguro maging ano na lang tayo na maluwag nating tanggapin dahil kinuha na siya. Baga, una-una na lang. Pero maging masaya na lang tayo para kay Kuya Ted. So wag na lang, although nakakalungkot, pero tanggapin na lang natin na maluwag. Di daw niya kayang magsalita. Pero ano ba? Sige. Sige, pagbibigyan muna natin mata. Salamat sa pagkadinyo, Tito. Bisita ni. Si Tito, permi po nag-istorya na sa akon. Pangaral ba? Bilang pamangkin niya. Sige siya, sabi sa ako na kami nagkakaedad na. Waran iba na mahuyot sa niyong negosyo, kundi kita na magpirinsan. Kaya, sana, kung ano man ang mga ginasabi ni Tito, masunod ta. May usad na gusto si Tito mangyari. Sinina last night niya, gusto niya po mag-shots po kita. Yan nila pinakalas. Hindi na gabi. Niya na naman. Amo na. Amo man lang. Hindi ko marinig. Hindi masyadong narinig yung boses na sa likod. Hindi na ang boses niya. Okay lang yan. Basta, permi niya nga na ginasabi na ako permi nakabating sa niya pangaral. Lalo na pag nag-iinom kami na dua, permi ako nakabating sa niya. Mga kaibigan, at sa lahat ng narito ngayon, isang mapagkumbabang pagpupugay sa ating mahal na si Francis. Gaya ng tawag natin sa kanya, si Ted. Nakakabigla at masakit sa pagkakataong ito. Mahirap tanggapin
na wala na ang taong naging bahagi ng mahalagang yugto ng ating buhay. Naalala ko pa nung ako'y nag-aaral dito, nagtitraining. Iyon ang mga panahong puno ng pagsubok, pagod at kawalan ng katiyakan. Sa kabila ng mga hirap na iyon, may isang pintong bumakas sa akin, ang bahay na ito ng San Pablo. Tinanggap ninyo ako ng buong puso at doon ko nakasama si Ted sa ilalim na isang bubong. Hindi lang basta matutuluyan ang ibinigay ninyo sa akin. Ang pakiramdam na hindi na mag-isa sa bahay na iyon, nasaksihan ang pagkatao ni Ted. Nakita ko sa kanyang pagiging maalalahanin, ang kanyang mga kwento, ang kanyang mga tawanan, at ang simpleng payo na ibinahagi niya sa ating lahat habang kami nagpapahinga pagkatapos sa mahabang araw. Ted, salamat dahil sa hindi mo itinunuri na ako na ibang tao, kundi talaga isa sa pamilya. Salamat sa mga pagkakataong nagpakatatag ka para sa aming lahat. At salamat sa naging bahagi ka ng aking paghubog bilang tao. Kung wala ang suporta ninyo nung panahon iyon, ay marahil ay mas mahirap ang naging landas ko. Paalam, Ted. Hanggang sa muling pagkikita at maraming salamat sa lahat. At saka yung genuine po tsaka sincere po niya na pagmamahal sa hindi lang sa mga pamangkin, hindi lang sa mga apo, kundi na-extend mo siya sa buong parte ng pamilya. Kaya masakit sa parte ko rin po na sobrang sadin po kasi ng nangyari. Ayan, so, try ko na ba? Sobrang bigat mo talaga mawalan ng klaseng ganun na chewin kasi ganun mo ka bigat kasi ganun mo yung naparamdam ka sa amin na pagmamahal. Kaya kahit hindi yung ganun karami yung memories namin pero yung tama mo kasi talaga. Doon sa labas, nagbabago ka, inaanak. First, inaanak, announce nyo. Hindi kasi naka-ready na tagal. First, inaanak ni Papa. Ano yun po? Ay, ito ba? Una-una na siya sa una-una Ito Francis, may nagabi. Ano ba, sabihin ko? Those were the days namin. Masaya. Siya yung, ningal ako. Talubog ako eh. Siya yung naging teacher ko sa math. Napakagaling. Pag hindi ko na masagutan, siya na yung sasagot. Siya yung may grades sa school, hindi ako. Napakatalino. The best. Ano pa?
So nung pumunta kami rito, so si Lola sinama ako eh. Sabi niya, oo. Sabi niya kasi, samahan mo kami kasi si Lolo mo, walang nag-aalalay. Yan, wala ka naman trabaho. O, di kasama ako dito. Akala ko bakasyon lang. Oo. Pero nung time na yon, wala naman akong ginagawa. Tumutulong ako. May kasama ko na siya. Yun, doon na naman nag-umpisa. Tinuruan na naman ako. Asikaso rito. Hanggang sa iniiwan niya na ako. Then after that, humingi rin ako ng tulong. Sabi ko lang, mag-i-eskwela ako. Yan. So tinulungan din nila ako. Eskwela. So kasama ko rin siya palagi. Kasama ko sa kwarto. Katabi kami. Hindi na magkatabi. Sa parin kami ng isang mga higaan. So nandun lang kami sa isang kwarto. Hanggang sa magkakasama kami sa mga Tongit, yan, Madjong, yan mga nagturo sa amin eh. Si Rolly, si RG, inaakyat namin yung Madjong sa taas. Naku po, si Lolo nagagalit na, ano ba yan? Ingay-ingay din ng mga pitya. Ang inabot kami dyan, launa, alas 2. So sa mga meetings, yan, sa mga petron, sa mga bakasyon, ito na lang, hindi nila kami magkasama kasi medyo naging busy na rin ako. Pero marami ako natutunan sa kanya kasi hindi naman siya madamot. Napakabait. Minsan tahimik ka na lang din kasi hindi naman nagsasalita. May problema siya. Pero pag nagsasalita siya, kailangan iintindihin mo. Kasi ayaw niya yung paulit-ulit. Ayaw niya. Napakabait. Ayaw ko biyak eh, pero nilalabakan ko. Kasi alam ko masaya siya eh. Masaya siya. Nag-enjoy siya, nag-enjoy. Nakikita naman siya, nag-upload. Sama si Jeff. Mga families. Na kahit minsan lang kami nag-uusap, nararamdaman ko na ini-enjoy na yung buhay niya. Minsan pag pinapatawag niya ako, Malvin, yung computer ko, ayusin mo. Ayun, mahirap. Mahirap. Mula nung wala siya, nilalabanan ko, ayaw ko umiyak kasi gusto ko. Hindi masaya siya. Napakahirap. Napakahirap pala pag umawalalapit ko sa buhay. Hindi mo rin maintindihan ko alos kung ano yung ilalabas mo. Kaya lang sa'yo, nakakapagtaka kasi ilang segundo lang na magkasakit siya. Ikita namin wala na siya. Masaya-saya niya pag yung may mga session sila dyan, yung mga gusto nilang laro-laro. Pero siguro talagang gano'n ang buhay ng tao. Hanggang doon lang talaga siya. Pero naging masaya naman din tayo kasi nasa langit naman siya siguro ngayon. Nabantay tayo. Lahat ng mga effort na binigay na rito na nabubuhay siya, pinagmamalaki natin kasi naging parte tayo ng buhay. Hindi siya lumayo sa atin, hindi siya naging madamot. Naging matulungin pa siya. Kahit minsan nagiging masama ang loob niya, kahit sino nakakaharap na rito sa atin, kinikim-kim niya lang yun. Napakabuting tao. Nasaan ka mga ngayon dito, Francis? Kuya Ted, tawagin namin, maliit pa kami. Maging masaya ka na.
gabayan mo lang kami sa araw-araw, nandiyan ka pa man. Lahat ng mga naiwan mo rito, ipagpapatuloy namin, pagtutulong-tulong na namin. Hindi namin ito pababayaan. Alam naman namin, ikaw ay isa ka sa mga nagsakripisyo din ito. Nandito pa rin kami. Ay, ano ba yan? Ano ba Di po ni Chay pag may message siya, sabi niya sa likod ko, iiyak na yan, iiyak. Umagulgul na ako. Yes. Sabi niya, di ba? Oh, natatawa si Ate Jen, alam niya. Tapos, salamat Papo. Salamat kung hindi dahil sa'yo. Wala akong pan-deliver. Gagamiting motor. Sabi, deliver ako kay Ate Jen. Sabi niya, Apple, ano yung chinat mo kay Ate Jen mo? Sabi ko, ano po yung Pabo? Sabi niya, alika dito. Sabi niya, ano yung kailangan mo? Sabi ko, ay Pabo kasi nasira yung motor ko. Scooter lang yung kaya kong i-drive. Nangihiram lang ako ng motor sa katrabaho ng bag. Sabi niya, anong gusto mong gawin natin? Sabi ko, meron po kasing binibentang motor na second hand lang. Sabi niya, sige, magkano ba yun? Tapos sinabi ko yung presyo, hindi siya nagdalawang isip bigay. Nagbilang na siya ng pera pambili ko. Kaya salamat. Papo, thank you. Alagaan ko yung motor na binili mo. Salamat. Salamat. Ayun. Ang hindi ko na malilimutan. Hindi ko na talaga malilimutan pag ang sinabi sa akin ni Katet. Araw-araw yan pag nandito ako. Ang ginagawa ni Katet sa akin, yan, mahirap magkasakit. Yan lagi sinasabi sa akin, Katet. Lalo na sa mga diyan, tumatanda tayo parehas. Walang ibang magtutulungan kundi tayo. Ayaw ginagawa ng Katet. Pag nakainom naman, at Katet, pare-pares tayong iinom. Pero ang trabaho nyo, tultuloy nyo pagkaaga. Yun lang. Maraming salamat. Sabi na, dapat maganda. Sige. Dito na ako maistorya. Kaso kay nadumduman ko sa adlaw na nawala sa amon si Tito Francis. Tanan sinda may moment. Ako, halik sa tindahan nag-uli. Kaya ano na po, kiniisip. Pag sabi ni Tita Grace na wala na, sige siyang siyak sa akin sa katuon mo, kaya wala nag-abot. Sabi ko sa diin na wala nag-abot. Kaya naaram ko sa ito na hapon, nagamadyong kasinda. Sad sa kamadyong niyang asawa ko. Nagpatindahan ako, nagpreparar ako sa isnakan sa dibingani sa madyungan. Tapos bigla amo na itong intawag sa akin. Sa sakit, di ko alam kumapakain ako sa ito. Pero ang ginisip ko, mauli ako pag-asun. Kay basi, dili matuod, anabatik ko. Nyan, pag-abot ko, unang hugin sa kong si Mami. Kaya ko sa kanan, si Mami, ang pinaka nasasakitan sa amin. Pero pag sabi ko kay Mami, nawa na ako. Sabi ko ha, hindi na
wala alam. Dili pagdating ginasabi ni Mami, o ni Tita Grace kay Mami. So sige lang kami din tamis na tulog. Sige akong sakong sa inda kay bigla kang sila na duwa mapuyo si Tito Bobby at si Mami. Kaya bigla man ako tumawag naman kay Tita Jing. Tita Jing, si Tito Bobby, ha? Si Tito Bobby. O diba, epic na nangyari. O dili ko na kaya sila duwa. Kaya duwa sila na gila para sa akong kusito na daw. Nyan, chay kumalig moment ako, kaya wala ako ka-moment. At to pa lang ako sa tiilan ni Tito Francis sa morgue. Natawag na si Tita Grace, Dayon! Joan! Dayon! Sadik-sadik na ng boses sa nako na babati. Puro na linda sugo. Dayon, ang katawal ni Papa mo ikaw na magpili. Joan, ang flowers na para iburutan kay Tito mo Francis, ayuhon mo na. Joan, ang picture na iburutan ka mo, ayuhon mo na. Kaya wala akong moment. At tula ko sa tiil ni Tito Francis. Wala ako kahadok, wala ako kakato sa ulo. Yan ang moment ko yan. Yan na. Ito yung moment ko. 35 years ko kumupun si Tito Francis sininga pala. Halos kami ang nag-start din sa kasunod si Mami, si Lolo, si Tito Francis, kami ng Papa. Kami gayon. Kaya nga pag nasabi nila na walang anak, igwa ko siyang anak, kami ito tanan. And never, pag wala si Papa, si Tito Francis, ang amon ama din na never sa amon nagpabaya. Ultimo sa mga anak ko. Ang iba masabisan, dayon bantayan mo anak mo. Si Tito Francis Tili, ginakuha niya lugod sa akin kaya siya ang mabantay. Si Tito Francis ang pinaka-generous sa tanan. Nagamangno na lang ako, masabi na lang siya sa akong, Joan, hain ang mga PSA sa mga bata mo. Maram-araman ko na lang, makikita ko ada na mga passbook sa anak ko. Confirm niya ginasabi sa akin, dili ka na maganda sa anak mo. Kay maka-eskwela sinda. Kaya salamat pa po. Kaya wala mong kahit kami gipabayaan. Kadili ka maghandan. Kaya hanggang kaya ko man. At amanan kong paninisig na tanan man, adi. Kaya idediretso namon din na negosyo sa natong pamilya. Lang. Magandang gabi sa aton mga bisitas, lalo na sa akon Iloy, sa akon mga gurang, mga kamanghot, mga pinsan, pamangkin, tanan-tanan. Aram niyo, abo ko na kung tani, magsurmaton kay hamabaw ka ng luha ko. Di ko nakakaya magsurmaton sin. Ginapasok ko sa diri ko kay nangyari na akong manghod. Nawala ako dili. I was in Manila. Nag-attend akong seminar. Pero pagbalita sa naakon apo, nanya, Lolo, wala na si Papo. Sabi ko, ano na wala na? Sabi niya, wala na si Papo. Agad-agad, pag-uli ko along EDSA, pag-abot ko sa balay namon sa Cavite, wala na ako magduwa-duwa. Nag-impake ako sa akong mga balo. Tanan, sabi ko sa mga kaurupod ko, malar nga kita, mahuli kita kay wala na akong panghod. Duwa kami na sarakyan. Paspas kami na maabutan namon ang biyahe sa Pioduran. Alam niyo, anak ko, manghod, sobra na mapinalanggaon. Sabi nga ni sa akong anak
kanina, ang tanan na akon apo, kay apo maniya, gin-open niya ang trust fund sa bangko, sa 7 ko na apo, pati sa apo ni Lisa at sa apo ni Grace. Tanan sila, gin-openan sa nakon manghud sa trust fund para pag-abot sa oras na ma-eskwela ang kabataan, dili na sila magproblema. Kaya kami sa to, malipay kami permission, di pa nai-stop si Kuya. Kay usad man lang anamon hiling. Pero ako lang ngayon ang hands-on pag-abot sa pagbulang. Andua ko na manghod, ang magurang kansan manghod ko, nagapadala silang kwarta sa akon. Pero ako ngayon ang hands-on. Kaya lately, nag-udong na siya, sabi ko sa iya, Tet, mamakal kita manok. Sabi niya, bagan alanganin pa kita niyan, kaya damo kitan, check na masulod. Sabi ko, wala na ako nagapiri. Wala naman ako nagademand sa akon, magurang ginasaliri ko na lang, ako na ang nagabakal para sa amon. Pero kaupod gyapon sila sa kada pagkanto ko sa bulangan. Anakon, manghud, very hands-on sa tanan na bagay. Dili siya na nilimot sa iya mga pamangkin, sa iya mga apo. Palangga niya tanan. Hasta kami na mga magurang niya at sa niya kamanghod. Diligad niya pabayaan. Kaya sabi ko nga ni, siya na nag-handle sa business namon. Kay may stroke si Kuya. Siya na personally ang nag-manage sa namon negosyo. Sabi ko, kaya-kaya mo yan. Ako, di na ako nag-intra sa amon business tungod na nag-intra man ako, nag-venture man ako sa iba na linya. Ako lang sa amon magmaranghod ang napa-intra sa politika. So from barangay Kagawad, barangay captain, city councilor, and now vice mayor of the city of Masbate. Permi, ang akon, mga kamanghod, nagabulig sa akon, magtuna sa akon, ama. Dili kayo ako pinabayaan sa akon, ama. Sa itong kapitan pa ako. Siya mismo, ang nangampanya sa Chinese community. Naganahon ko ang election sa 2002. So right then and there, magtuna sa to. Hasta yan na, naging maganda ang dalagan sa akon political career because of my father, because of my brothers and sisters. Hindi po permi ang nag-alalay sa akon. Araman siguro sa tanan. Sabi ko nga ni, dili man ako bastante para mag-intra sa ninakaranam. Pero dahil sa pagbulig sa akon mga kamarangudan, nahimo ko kung ano naabot ko na niyan. So sa iyo po, sana itong mga nabuligan ni Francis, sa siya nabubuhay pa, sana madumduman niyo permi kung paano ka mo niya pinalangga. Salamat po at maayong na gabi sa atong tanan. Unang-una po, gusto kong sabihin kay Tito Francis na thank you. Kahapon, nung 14 po, naglarga po ako Palegazpi kay nag-enroll po ako sa UST. Tapos, sabi ko, mabalik lang po ako dayon kay kada maaga po, kami po paaga magbantay kay Tito Francis didi para may kaupod siya. Tapos, Papo, thank you kay dahil sa imo po, nakaka-enroll po ako kay ikaw po ang nag-aatag sa kwarta para po maka-enroll po ako kag sa doon time po na naalala ko na first year college pa lang po ako sa Legazpi po. Permi po ako sa doon nag-commute po kay bagan sa to naalala ko na kwento ka na may nakita ka na bagan Vespa na motor sa Facebook. Hindi man, siyempre mahal bagay. Tapos bagan nag-search siya mismo si Papo
sa internet, nakita niya ang motor na fast show. Kasi, opo, tas ging ka-istorya niya po si mama, sabi niya, bakalan niya daw po ako sa motor, sabto. So, grabe po gana na akong pasalamat kan papo kay nagkaigo po ako sa motor na sugad sa namaski, si ginbuligan niya po si mama na mabayadan ang motor para magkaigo po ako. So, very thank you po talaga kan papo kag sa po na time na indara na po siya sa ospital. Grabe po gana na akong ulba sa na time kay nagsunod lang po kami ni Papa sa ospital kay nagdiretso na po si mama dito. Tapos nakita ko po si mama na nagadalagan na po siya pakato sa ospital. Tapos pag-abot ko po dito, wala ko na po inabutan si Tito Francis. Nakita ko na lang po sinta na nagatarangis na po. Gusto ko lang tani na makasabi kan Papo sa thank you sa tanan na naimo niya para po sa amon. Halos bagang inabot po yata sa 1 week na wala po ako nakakadi sa gasol kaya ito po ang balay naman sa Matungaw. So pagan halos mga 1 week ko po nadili sa ito na kita si Papo. Tapos maaraman ko na lang po na dadaroon na daw po si Tito sa ospital. Tapos pag-abot po naman dito, hindi ko na po naabutan si Tito. Hindi ko na kaya mo na po. Salamat. Okay, maraming din salamat, Jeline. Medyo, heartfelt message mo para kay Papo. Sa mga apo, sino pang? Kendall. And if easy, ang sabi pati ni Papo, isasayaw daw kayo niya sa tibo. Kaso, so, kamo na lang ma-message kay Papo, kay niya man gintupad naan. Sabi niya na isasayaw niya kamo sa tibo. Kamo na lang mag-message sa iyo. Thank you. Walang bitaw sa nandun. Hindi ko galing. Ang sabihin ko? Ang sabihin ko? Okay. Thank you, Papo. Hindi ka bantayan ka si Mami Jen. Babantayan ko daw ni Mami Jen. Kasi, dili ko ginaisip na wala na siya. Oo, parang ganun lang. This past few days, nag-istorya kami ni Ate Jen. Sabi ko talaga na ako. Di pa si Papo, kasi turog lang. Kaya, gusto talaga mag-istorya. Pero, as far as I can remember, sa ton bago akong anak, siguro mga 2 weeks after I gave birth kay Seth, yung balik ako sa ospital. And then I stayed there for until December 31. After that, labas ako sa ospital, nag-celebrate sa New Year here sa bahay. Tapos the next day, pa-Manila na kami diretso. Kailangan ko na magpa-check up sa heart. Si Seth, nabiling siya kay Papo. Nag-ataman talaga kan Seth. Pag-anak ko, si Papo kan si Ate Jen. Hindi ko talaga malimutan kasi si Ate Jen, without my knowledge, nagasabi sa akin si Ate Jen, uy, si Papo tet mo. Pag nagatangi si Seth, nagamata siya tapos nagawa siya kay kung basi gutom or may ginabat siya.
Sugal siya sa palang sa iya mga apo. Tapos, parang ngayon sasabi ni Ate Dayo na days old pa lang ang mga bata. Days old pa lang sinda, tanan na apo niya. Naku, ano niya pa po kahit ang PSA. para mag-open account para sa Inda. Kaya sabi ko talaga, talaga, dili ko na problemahon ng pag-eskwela ni Sir Craig. Salo na to naging papo, kaya dako-dako na salamat sa iya na naging bulig sa akon. Maski nagkapamilya. Aram ko nagtampo si Papo nagalit na ako sa gasol. Naglipat ako kay Papa. Pero message ko man siya. Sorry ako sa iya. Wala na kami wala na sa may kusog sa boat mag-istorya. Paikot na to. May request si Tito Francis. Ini-permit niya ganun yung ginasabi kay Ate Jen. Si Papo, dili siya nagainom sa hard. Ang iya ginainom, pilsen. So, tanan naging regalo sa iya ng mga irimnon, iya gintago. Kadpermi niya ginasabi kan Ate Jen na pag nilamayan ako, pag nagsudip sa iya, gusto niya daw tanan masya. Yes. Kad gusto niya tanan masadya. So, kaya lahat ng tapos tanan message na masakit sa dughan. Tunaan ang patagay. Pagtagay. Sige. Dapat naka-smile kay habo niya sabi niya daw malipay. Sino mag-i-start pa na ba? Ayan, Ako na. Yun na. Sige na. Sige na. Sige, okay lang. Okay lang magtangis. Okay na. Dali na. Maski, gusto, ang pinaka-baby pa. Saan ba? Sige, pwede. Sige na, go na. Sige na. Siton una, nagkakalam ako sa seminaryo. Nagkakalam ako sa soccer. Nag-have fun lang until nag-abot sinda mama. Nakita ko si mama. Nakita ko si mama na aniya mata kay bagan nagatangis. Ina-wonder ko kailan nagatangis siya. Nagulatan niya ako kay sabi niya daw magpack na daw ako sa mga gamit ko kay mauli ako early. Pagkatapos niya sabi sito, gin-announce niya sa akin na napatay na si Papo. Sa una, dili ko na tuudan na wala na si Papo sito kay very young pa man ako. Kaya naguli kami, kinita ko na yun sa ang pagkita ko may coffin didi kay nahadlok ako magkita. Muna ko iba na tao, di si Papo. Yung tawag ako ni Mamo. Magkato daw, kitawang ko daw si Papo. Siton, nakita ko na si Papo, gin-cover ko na akong pangayon. Nahadlok ako. Ama na nagtangis ako. Pagkatapos itong gabi, nakakanang lang ako dito sa office ng computer. Mga gabi ng mga 1 AM na. Itong turog ng tanan, nabati ko si
papon baga permin ginayon mo edida katapos ng sigarilyo. Nakulbaan ako, una ko iba na tao. Kaso pagkita ko man, turog mo naman tanan didi. Mag-inom. Kay ini na pag-inom ko, amin yung kamayanan sa pagpalaka niya sa among tanan. Kaya inuman ko ganini, bahala na ko mag-irihi. Basta sabi ko nga ni sa iya, nila ako nagainom, pero magkabakas kami sa sigarilyo. Aman sabi na amang kalipay namon. Kaya kung mamatay man lang kami na duwa, ilusan na nauna siya, at least malipay kami, nagsigarilyo kami na duwa. Kaya ini na ako ni inom para ni sa iya kag sa pagpalaga sa among tanan. Tuna sa magbarangol sa akon anak kag sa akon apo. Kaya ini Francis, baski nila kumara mag-inom, iinom ko ni para sa imo. Bahala na ko mag-irihi.